Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness. Our Father is faithful to us. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. He will sustain us. We are His treasure, and our Father, He is our portion, our inheritance. Our Father is amazing. He's awesome. He's faithful and just. He upholds justice. He's full of mercy and grace. That's the reason why He sent to us our Savior, Jesus Christ, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn. Jesus is the one writing our names in His book of life. If we are one with Jesus Christ, we are also one with our Father, for Jesus is one with our Father. Whenever we call on the name of Jesus, He will come to us through the power of the Holy Spirit. Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Our Father exalted the name of Jesus above all names. Jesus, He is our high priest in the order of Melchizedek. The burnt offering, the grain offering, the sin offering, the thanksgiving offering, the drink offering. We can never come to our Father except through Jesus. The Holy Spirit, He is also good to us. He is showering us with blessings and gifts and fruits every day. People will know that we are followers of Jesus Christ, that we are children of the Almighty Father, if we have the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, and self-control. Last time we read Proverbs chapter 16. So for recap, marami tayong plano sa buhay, pero ang nasusunod, si Almighty Father pa din. Kaya we must acknowledge our Father in everything that we do. We seek His guidance. We must seek His counsel. We must seek His approval. Because our Father knows best. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So Almighty Father mag-establish. We must humble ourselves before our Father. Seek His heart. Our Father detests all prideful people. The prideful people will be punished. We should never be prideful because we do not own anything in this world. We are under the commands of our Father. So through love and faithfulness, sin is atoned for. But through fear of the Lord, evil is avoided. Para maiwasan natin ang wickedness, dapat may takot tayo kay Almighty Father. Dahil ang mga kasalanan natin ay pinatawad ng tatay natin because of love and His faithfulness to us. Kaya kung may takot tayo sa tatay natin, may respeto tayo, may iwasan natin ang magkasala dahil susundin natin lagi ang gusto ng tatay natin. Our Father is holy. He is righteous. Dapat kagaya natin yung tatay natin. Ang example natin, si Jesus Christ, our best friend.
Dapat wala tayong partiality. Honest scales and balances belong to the Lord. Equality, pagtrato sa mga tao. Wala dapat pinapaboran. Dahil kung may pinapaboran tayo, walang righteousness tayo. And it's better to get wisdom than gold. What is wisdom? Fear of the Lord. Pag may takot tayo kay Almighty Father, mas valuable yon, priceless yon, kaysa sa ginto. Insight rather than silver. Kaya we must preserve our lives. Paano natin pape-preserve ang lives natin? Babantayan natin ang ating mga gawi. We must avoid wickedness. Alam natin ang wickedness, basahin natin sa Romans chapter 1. Nandun ang listahan ng mga wickedness. Pag gumagawa tayo ng wickedness, hindi natin may inherit ang tatay natin. Dahil pag gumagawa tayo ng wickedness, we are arrogant. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. It is better na maging humble tayo kaysa makipartake tayo sa kayabangan ng mundo na to. Makinig tayo sa instruction ng tatay natin to claim our inheritance, abundance. Dahil pagpapalain ni Almighty Father ang mga tao na nagtitiwala sa Kanya, nagmamahal sa Kanya. May mga ways dito sa mundo na akala natin tama, pero ang kapupuntahan ay kapahamakan. Anong example nun? Kapupuntahan ay kapahamakan. Akala natin tama, pero kapupuntahan ay kapahamakan. Nagtitiwala tayo sa sarili natin. Akala natin maganda yon. Hindi din maganda dahil ang kapupuntahan ay kapahamakan. Dahil pag nagtitiwala tayo sa sarili natin, mayabang tayo, arrogant. Dapat magtitiwala tayo sa tatay natin. And we must hunger to worship our Father, to obey Him, to do His commands. We must hunger for His love and validation, not the validation of men. Yung mga wicked people, they plot evil, at ang kanilang mga lips is like a scorching fire. Nakakasira, nakakasunog. Pati na ang mga chismis or gossips, nakakapagsira ng kaibigan. Kaya babantayan natin yung bibig natin. Nakakapanira ng kapwa-tao. Pag may mga away, no, nilalagay pa sa internet, no? Pag nag-aaway sila, sagutan sa internet. Ba't yan, no? Para may income, no? Dadami ang viewers. Kasi nga yung mga tao mahilig sa chismis. Kaya madaming viewers. Gusto makisali sa chismis. Samantala yung kanilang buhay din naman, punong-puno ng chismis. Gusto pa nila makisali sa ibang chismis. Kasi pag nakikisali ang tao sa chismis, feeling nila angat sila sa ibang tao. Ganon yung tao. Para mapagtakban yung kanilang insecurity, yung kanilang kakulangan, makikisali ngayon sila sa chismis sa ibang tao. Akala nila matalino na sila. Hindi ganon. Ang katalinuhan, ang wisdom, may takot tayo sa tatay natin. At yung pagkindat, at yung hindi pagsalita,
May times na yung pagkindat, meron kang ibig na sabihin na tinatago mo, nagpa-plot ka ng evil. At yung mga taong ayaw magsalita, kung pinagpagsalita natin kung ano ang kanyang reaction, kung ayaw niyang magsalita, ibig sabihin meron siyang itinatago. Wini-withhold na information. Whoever purses their lips is bent on evil. And then yung gray hair, yung po nga puting buhok natin, sign yun ng maturity. May mga tao na wala pang gray hair kahit matanda na sila, no? Pero it's a sign of maturity. Crown of splendor yun. It's attained in the way of righteousness. Hindi sumasali sa mga drama sa buhay. Better a patient person than a warrior. Dapat meron tayong self-control. Hindi tayo lagi nakikibaka, nakikipag-away. Dahil pag may self-control tayo, ibig sabihin nun, may fruits of the Holy Spirit tayo, ibig sabihin, followers tayo ni Jesus Christ. In verse 33, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Kahit ano ang mangyari kung may mga tao kasi na ano yung bola, binabola sa mga loto. Isang lotohan, ano, or yung sa lot, doon galing yung word na loto, sa lot. Nagka-cast ng lots. Lahat ng, or botohan sa election, or botohan sa kung saan man, yung lumalabas na decision doon, galing lahat yung kay Almighty Father. Lahat ng mga nangyayari sa atin, dito sa mundo, sa atin, will ni Almighty Father to teach us, to test us, to inspire us, all for the glory of His glorious name. So, dito na tayo, Proverbs chapter 17. So, Proverbs chapter 17. Better a dry crust with peace and quiet than a house full of feasting with strife. Mas mabuti pa ang bahay na ang pagkain ay tinapay na, dry na, or stale bread. Kumakain ka ng tahimik. Kaysa naman yung bahay mo, malaki nga, mayaman nga kayo, pero puno ng gulo, puno ng away ang bahay ninyo. Hindi na natapos. Puro chismisan, puro bickering. A prudent servant will rule over a disgraceful son and will share the inheritance as one with the family. Pag ang isang tao, siya ay may wisdom, careful siya, mapagkakatiwalaan siya, mas minamahal siya ng isang pamilya kumpara sa isang totoong anak na kadugo na kahiyahiya or wicked ang mga gawain. So meron tayong nababalitaan, di ba, na kahit hindi anak, nabibigyan ng mana. Pero yung anak hindi nagkaroon ng mana na galing sa magulang. Bakit? Mas pinili yung prudent servant over the disgraceful son. Nangyayari ito sa totoong buhay. Hindi lang ito sa movie, nangyayari sa totoong buhay din. A prudent servant will rule over a disgraceful son. Nakita nito, di ba, na minsan kinaiingitan ng isang disgraceful son or wicked son nang namatay yung servant na nagmamahal dun sa kanyang pinagsisilbihan. Kahit hindi ka dugo,
Nakashare siya ng inheritance, parang pamilya na siya na maituturing kumpara sa isang anak na kadugo pero wicked. Verse 3, the crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. Para i-purify ang silver, ginagamitan ng crucible. Para i-purify ang gold, ginagamitan ng furnace or ng pugon or oven. Pero si Almighty Father, para makita yung value ng isang tao, tinetest ni Almighty Father yung kanyang heart. Kaya itong mundo na to, it's a testing center. And at the same time, kakaranas tayo ng trials and tribulations dahil punishment site na rin. Testing site, punishing site na rin. Tinuturuan tayo ni Almighty Father ng lessons, lahat tayo. Walang exempted. Verse 4, a wicked person listens to deceitful lips. Pag ang isang tao wicked, nakikinig siya sa mga usapin ng kasamaan. Halimbawa, may naninirang tao sa kanya, pero hindi naman siya sinisiraan. Kung wicked yung tao na yun, maniniwala siya na sinisiraan siya. Pero kung hindi siya wicked, hindi siya maniniwala na siya ay sinisiraan. At kung ang isang tao ay wicked, maniniwala siya sa paninira ng ibang tao sa ibang tao. Naintindihan natin, Iska? Naintindihan ang sarili ko. Ang isang wicked person din, ang isang tao, hindi siya maniniwala hanggat hindi niya naririnig sa ibang tao or doon sa source mismo. Hindi siya makikinig sa mga sabi-sabi. Yun. Tatanungin niya yung source mismo. A liar pays attention to a destructive tongue. Pag sinungaling ng isang tao, mas naniniwala siya sa mga kagaya niya, kauri niya. Liar, may destructive tongue. Pare-parehong wicked. Kaya napapansin niyo yung mga chismoso, pare-pareho sila na iisa lang ang kanilang ugali. Tapos maya-maya sila rin na mag-aaway. No, ba't ganon? Minsan magkakagrupo sila ng mga chismosa, no? Tapos darating ang time, yung isa na naman nilang kasama ang isichismis nila. Sila mismo mag-aaway-aaway. Kasi nga pare-pareho sila ng ugali. Verse 5, whoever mocks the poor shows contempt for their maker. Whoever gloats over disaster will not go unpunished. Pag minamock mo ang poor, sinasabi mo, buti nga sa'yo. Or ayaw mo ng mga mahihirap na mga tao, pinaparamdam mo kay Almighty Father na hindi mo siya mahal. Dahil ang sabi ni Almighty Father, mahalin natin ang brethren natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kung hindi natin sinusunod ang tatay natin, disobedient tayo, prideful tayo. Gaya dito sa Matthew chapter 25. Verse 35 to 37. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you naked? When did we see you hungry?
When did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Kaya nakalagay dito, whoever mocks the poor shows contempt for their maker. Pag minamock natin, inaalipusta, inaapi natin ang mga poor people, inaalipusta na rin natin yung tatay natin. Ganoon na rin ang ginagawa natin sa tatay natin. Whoever gloats over disaster will not go unpunished. Ano yung gloats? Pag may tao na nasira ang kanyang buhay or nagkasakit siya, pag nagyayabang ka, ay buti nga sa kanya, nagkasakit siya, karma niya yon. Buti nga sa kanya, gagapang siya sa butas ng karayom, gagapang siya na parang ahas. May ganun na salita ng mga tao, wicked. Yung mga tao na yon, wicked yon, paparusahan sila ni Almighty Father. Dahil masama ang kanilang mga bibig. Kagaya nung sinasabi na karma yan sa'yo, karma sa kanya yon. You are gloating over the disaster of a person. Hindi tama yon. Galit si Almighty Father sa ganon. Kasi natutuwa ka pa, yan, buti nga sa'yo, karma mo yan. Oh. Kung gano'n ang gagawin natin sa brethren natin, lagot tayo kay Almighty Father. Verse 6, children's children are crowned to the aged, and parents are the pride of their children. So mahiya tayo sa mga anak natin, ano? Dapat maging magandang example tayo sa mga bata. Dahil yung mga bata, yun ang ating kayamanan, or yun ang mga kayamanan, yun ang isusunod na generation. Kaya nakakahiya ang mga matatanda kung sila ay pangit na example sa mga bata. Dahil parents are the pride of their children. Hindi ka man parent, pero ikaw ay isang example. Nakikita ng mga bata kung ano ang ginagawa natin. Nakakahiya tayo. Verse 7, eloquent lips are unsuited to a godless fool. How much worse lying lips to a ruler. May ruler of the land, ibig sabihin, hindi tama na ang ruler of the land ay sinungaling. Malala yun. Kung ang ruler of the land ay sinungaling. At pag ang isang tao ay walang hindi kinikilala si Almighty Father, lahat ng lalabas sa kanyang bibig ay walang kwenta. Dahil galit siya kay Almighty Father, hindi siya nagpapasakop kay Almighty Father, lahat ng mga sasabihin niya walang kwenta. Kung hindi sinusunod ang commandments ni Almighty Father, wala siyang wisdom, walang kwenta ang kanyang sinasabi. Ano ba yung mga commandments ni Almighty Father? Check natin ang 10 commandments. Wag babawasan ng 10 commandments. Wag dadagdagan, wag papalitan. Mga pinalitan ninyo. Sino nagpalit? Yung mga relihiyon nyo, pinalitan yung 10 commandments. Kaya yung nagpalit ng 10 commandments na yon, godless yon, godless fool. Ang ginawang commandment ay ginawang dalawa yung commandment na thou shalt not covet your neighbor's wife and thou shalt covet your neighbor's goods. Ginawang dalawa, yun samantalang isa lang ang meaning nun. Tapos tinanggal yung thou shalt not create any graven images. Tinanggal ninyo. Anong tawag sa inyo? Godless fool.
Hindi kayo takot kay Almighty Father. Iniiba nyo ang salita niya. Hindi ako nagsasabi ito, Bible. Verse 8, a bribe is seen as a charm by the one who gives it. Pag nagbibigay ka ng suhol, uy, charm yan, papaboran niya ako kasi nagbigay ako sa kanya ng bribe. They think success will come at every turn. Akala ng mga tao, magiging successful na sila dahil nag-bribe sila. Nanuhol. Kunyari, nag-import ka ng kotse, o nag-import ng kotse. Nag-import ka ng kotse, tapos hindi mo dineclare ang tunay na value, tapos nag-bribe ka sa mga officials. Akala mo magiging successful ka, hindi ka magiging successful. Lagot ka kay Almighty Father, hindi man malaman ng ibang tao ang ginawa mo, mananagot ka kay Almighty Father. Nanunuhol ka. And sa mga usapin about justice, no? May mga tao na nanunuhol sila ng mga false witnesses para maabsuelto sila sa kaso. Lagot sila kay Almighty Father. Hindi natusuhulan si Almighty Father. Ha? Kung akala ninyo ang mundo na to ay nasusuhulan, sige, suhulan ninyo, pero si Almighty Father hindi nasusuhulan. Sasabihin niyo, para hindi ako mapunta sa impyerno, magbibigay ako ng madaming pera sa congregation. Hindi yan. Hindi ka absuelto. Hindi nasusuhulan si Almighty Father. Paano lang tayo makakapunta sa heaven? Makakauwi sa tatay natin? Denying ourselves, taking up our cross, and following Jesus' path. Wala nang iba. Kaya kahit wala tayong pera dito sa mundo, masasave tayo kung susundin natin si Jesus Christ. Iba kasi tinuturo, pera, puro pera na lang. Ang akala naman ng tao ay pag may pera, magbabayad ako sa congregation, magbibigay ako lagi para mapunta ako ng heaven. Hindi ganun 'yon. Ang valuable kay Almighty Father, tayo. Ibibigay natin sa Kanya ang sarili natin. Hindi lang a tenth of the portion ng inyong income, hindi lang barya ang ibibigay, kundi buong pagkatao natin. Yun ang valuable. Verse 9, whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends. Dapat pag may pagmamahal tayo sa kapwa-tao, kahit na may kasalanan tayo, tatanggapin natin yung kasalanan natin, aaminin natin, to foster love. Pero, kung inuulit-ulit natin yung kasalanan natin, whoever repeats the matter separates close friends. Inuulit-ulit mo yung kasalanan mo. Verse 10, a rebuke impresses a discerning person more than 100 lashes a fool. Pag ang isang tao ay discerning, meron siyang wisdom, tatanggapin niya yung rebuke. Aaminin niya, magiging masaya pa siya dahil pinagsabihan siya. Dahil para yon sa ikabubuti niya, para ma-inherit ang kingdom of God. Kaysa naman sa isang fool, puro kasinungalingan ang sinasabi, kahit paluin ng paluin, hindi natututo. Foolish person. More than 100 lashes a fool. So marami sa atin ang foolish. Nasa Bible na lahat ay pang tanggapin ang katotohanan. Sino ba ang discerning sa atin? Discerning person. Na tinatanggap natin yung rebuke sa atin na nandito sa Bible. Hindi ko salita ito, nagbabasa tayo ng Bible. Iska, o kausap ko sarili ko. Ayaw marinig ng tao ang salita ng Diyos. Nasasaktan sila
Nagagalit sila. Gusto nilang takban ng kanilang tenga. Gusto nilang takban ng kanilang mata. Ayaw makita. Ayaw madinig. Dahil nasasaktan sila, hindi nila tanggap. Foolish people. Pero pag discerning person ka, kung anong nasa Bible, na tinutuwid tayo ni Almighty Father, tatanggapin natin. Magiging grateful pa tayo sa tatay natin dahil we have the Bible. Verse 11, evildoers foster rebellion against God. The messenger of death will be sent against them. Yung gumagawa ng kasamaan, gusto nila ng rebellion against kay Almighty Father. Ano ba yung pagiging rebellious against Almighty God? Yung pagiging rebellious ay yung hindi sinusunod ang commandments and statutes ni Almighty Father. That's rebellion. Nagre-rebelde tayo kung hindi natin sinusunod yung tatay natin. At kung nagre-rebelde tayo at hindi natin sinusunod ang tatay natin, we are evildoers. Gusto nyo bang maging evildoers? Dahil pag ikaw ay evildoer, nagre-rebelde ka kay Almighty Father, ayaw mong sundin ang kanyang pinag-uutos, the messenger of death will be sent against them. Gusto mo ba yon? Messenger of death. Kaya maraming taong ayaw magbasa ng Bible, natatakot. The messenger of death will be sent against them. Mas gusto nilang maniwala sa magagandang salita na puro kasinungalingan naman. Ganoon ang mga tao. Verse 12, better to meet a bear robbed of her cubs than a fool bent on folly. Mas mabuti pa na makamit tayo ng oso na tinanggalan ng anak. Di ba yung oso pag tinanggalan ng anak, magwawala yun? Mas mabuti pa na ganun kaysa meet tayo ng fools na ang ginagawa ay foolishness. Ang ginagawa, ano bang foolishness? Walang takot kay Almighty Father. Kaya mas mabuti pang makamit tayo ng oso na tinanggalan ng anak kaysa naman sa mga tao na walang takot kay Almighty Father. Napaka-foolish people. Dahil ang patutunguhan nila ay eternal damnation. Verse 13, evil will never leave the house of one who pays back evil for good. Hindi mawawala ang evilness sa bahay ng isang tao na ginawan mo ng kabutihan pero ang ibibigay sa iyo ay kasamaan. Halimbawa, gumawa ka ng kabutihan sa tao. Tinulungan mo yung tao. Pero anong ginawa ng tao? Traidor, betray, ichinismis ka, siniraan ka. Anong mangyayari? Evil will never leave the house. Sa bahay mo mismo, sa pamilya mo mismo, hindi aalis ang evilness dahil ikaw ay ungrateful. Si Almighty Father, napakabuti niya sa atin. Pero ano ang ibinigay natin? Kasamaan. Dahil doon, evil will never leave the house of one who pays back evil for good. Ungrateful. Traitor. Kagaya ni Satan. Traitor. Verse 14. Starting a quarrel is like a breaching a dam, so drop the matter before a dispute breaks out. Pag may nakikipag-quarrel sa inyo, gusto ng debate, hayaan mo na lang, no? Na, sige, ikaw na panalo, gusto mo yan eh. Tama na, no? Kasi debate, walang patutunguhan yon. Dahil pag ikaw ay nakipag-away, nag-start ng quarrel, hindi matatapos yon. Breaching a dam. Dugtong-dugtong. Pati kasamaan, makakapag-isip ka ng masama, ganun. So, pag may dispute, let it go na.
Hayaan mo na lang na isipin nila na they've won, no? Kaysa makipag-argue ka na wala namang kwenta. And we will give it to our Father. Si Almighty Father ang bibigay sa atin ng justice. Verse 15, acquitting the guilty and condemning the innocent. The Lord detests them both. Galit si Almighty Father kung ang guilty ay pinapawalang sala. At galit din si Almighty Father kung ang walang kasalanan ay kinokondena. Walang justice, walang equality. Kinokondena nyo yung mga mahihirap, pero yung gumawa ng same na kasalanan, pero mayaman, absuelto. Ba't ganon? Galit si Almighty Father sa ganon. Ang nakukulong lang mahirap, pero yung mayaman hindi nakulong kahit pareho sila ng gravity ng kanilang kasalanan. Dito sa mundo walang justice dito eh. Sa society natin walang justice. Ang nakaka-absuelto lang, yung may mayayaman, yung may mga connection sa kayamanan, nakakapag-abroad pa. Pero yung mga mahihirap, kawawa naman. Hindi nabibigyan ng justice. Galit si Almighty Father. Kaya maraming tao ang mapupunta sa eternal damnation. Ilang percentage ang mapupunta sa impyerno ng mga tao? 66.66%. Tamang-tama, di ba? 666. 66.66%. Ilan ang makakapunta or makakabalik kay Almighty Father na kaluluwa na naging tao dito sa mundo at babalik kay Almighty Father? A third, 1/3 or 33.33%. Paano natin nakwenta yon? Nasa Bible. A third. Nakalagay sa book of... Hindi nyo nakita yon? Zechariah chapter 13 verse 9. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. So nakalagay sa Zechariah chapter 13 verse 9, ang mga tao na makakabalik kay Almighty Father. Konti lang ang makakabalik kay Almighty Father. Wala sa kalahati, pero madami sa 1/4. Verse 16, why should fools have money in hand to buy a wisdom or to buy wisdom when they are not able to understand it? Bakit yung mga foolish people, yung mga walang takot kay Almighty Father, meron silang perang hawak-hawak para bumili ng wisdom? Pero hindi naman nila naiintindihan. Dahil lang sa may pera sila, akala nila may wisdom na sila. Dahil lang sila ay nakapag-aral sa magagandang school, akala nila may wisdom na sila.
Hindi totoo yun. Dahil ang real wisdom is fear of the Lord. So yung mga nasa society natin, nakala natin matalino, kung wala silang takot kay Almighty Father, they are foolish. Yung mga walang, yung hindi nila ina-acknowledge Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, those people, kahit na mayaman sila, sobrang talino nila, yung IQ nila, abot na ng 300, meron pang gano'n. Kahit na umabot ng IQ ng 300, they are considered foolish people. Hindi sa IQ ang basehan para makabalik kay Almighty Father. Hindi yun ang basihan, hindi IQ ang basihan kung ikaw ay full of wisdom. Hindi sa libro na natututunan natin sa school kung makukuha natin ang wisdom, hindi doon. Makukuha natin ang ating wisdom kay Almighty Father, the fear of the Lord. Hindi nila naiintindihan. So, kung hindi naiintindihan ng tao, they are foolish. Verse 17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. So yung friend, pwede mo rin siyang maging brother. Ang friend, galing to sa word na Germanic word. Comes from the Old English word frond, which literally means the loving one or lover. Pag Proto-Germanic, it's Frisian, meaning friend or loved one. A friend loves at all times. Kasi yung meaning ng friend, love yon, lover. And a brother is born for a time of adversity. Di ba pag may mga trials and tribulations tayo, may mga tao na tumutulong sa atin, para na rin natin ano yung kapatid. Hindi man directly kapatid natin, pero kasama natin when we are at the lowest part of our lives. Yung hardships, yung distress, affliction, may mga ganong tao na kasama natin. May kasama ba ako? Wala ako. Si Almighty Father, ang tatay ko, ingatan niya ako. Si Jesus Christ, He is our brother, He is our friend, He is also our God, our King. Si Jesus Christ, kasama natin. Hindi tayo iniiwan. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Para mabuhay tayo. To claim our inheritance. Kasi ibang mga tao, iniiwan nila tayo in times of distress. Hinahayaan tayo dahil ayaw nilang madamay. Ayaw nilang malugmok din. Kaya hinahayaan nila tayo. Pero si Jesus, siya ang ating friend, siya ang ating brother. Hindi niya tayo iniiwan at never niya tayong iiwan. Gaya ng tatay natin. Verse 18, one who has no sense shakes hands in pledge and puts up security for a neighbor. Ang isang tao, wala siya sa tamang pag-iisip. Nakikipag-connive siya to do wickedness. Tinotolerate niya. Ito ang ibig sabihin ng verse 18. Nakikipartake siya sa kasamaan. Hindi man siya ang gumagawa, pero he shakes hands in pledge. Huwag ka mag-alala, pare. Ingatan kita, pare. Pare, wala ako narinig, wala ako nakita, pare. Okay lang yan. Ganon, no?
puts up security for a neighbor. That's tolerating wickedness. Galit si Almighty Father sa ganon. Hindi mo pagsabihan yung brother mo na huwag gumawa ng kasamaan, kundi hinahayaan mo pa. Verse 19, whoever loves a quarrel loves sin. Gusto makipag-away. Gusto ng gulo. Kung gusto mo ng away, gusto mo ng gulo, gusto mo ng kasalanan. May taong ganon, no? May mga tao gusto lagi ng away. Gusto laging naghahamon ng alsarasa ng gulo. Gusto sumali sa gulo, ba't ganon? Ang tanda-tanda na gusto pa ng gulo. Pag ganon ka, whoever loves a quarrel loves sin. Gusto mo magkasala, gusto mo sa kasalanan, gusto mo sa wickedness, gusto mo sa uncleanness. Whoever builds a high gate invites destruction. Mayabang, high gate. Pag ikaw ay mayabang, naghahanap ka ng gulo, ng away. Gusto mo lagi may strife. Gusto mo lagi may disaster, may misery. Gusto mo lagi may umiiyak. Anong klase kang tao? Ba't may ganun ka? Gusto mo nakikita yung kapwa-tao mo na malungkot? Hindi ko maintindihan sa tao ba't may ganun. Maintindihan natin dahil yung tao pa lang yon mahilig sa kasalanan. Whoever loves a quarrel loves sin. Whoever builds a high gate invites destruction. High gate means arrogant ka. Mataas ang gate mo. Arrogant ka. You think of yourselves na nasa higher bracket ka of the society. Gusto mo ng gulo. Gusto mo ng disagreement. Verse 20, one whose heart is corrupt does not prosper. Pag ang wicked ang heart natin, hindi tayo pagpapalain ni Almighty Father. Baka sabihin, ba't may mga mayayaman? Mayayaman sila, pero wicked sila. Pero ba't mayaman sila? Pinagpapala ba sila ni Almighty Father? Ang pagpapala sinasabi dito sa Bible, lagi, pag sinasabing prosper dito sa Bible or abundance, hindi ito material gains or earthly things. Ine-equate kasi ng tao dito sa mundo ang abundance, ang prosperity, ang wealth sa mga bagay dito sa mundo. Hindi nga dito sa bagay dito sa mundo ang abundance pag nakalagay sa Bible. Ang abundance, ang prosperity, ang wealth, si Almighty Father. Dahil si Almighty Father, siya ang ating kayamanan. Siya ang magbibigay sa atin ng peace and joy for all eternity. Mahirap man tayo dito sa mundo, pero kung si Almighty Father ay mahal natin at may takot tayo sa Kanya, kino-consider tayo ni Almighty Father na wealthy dahil tayo ay anak niya. Dahil si Almighty Father, He created this world. One whose heart is corrupt does not prosper. One whose tongue is perverse falls into trouble. Pag corrupt yung heart mo, pati yung dila mo, puro perversity, puro yung tama, ginagawa mong mali. At yung mali, ginagawa mong tama, mapupunta ka sa kapahamakan. Saan na naman yung kapahamakan? Yung kapahamakan lagi, yun na ang nasa Bible, eternal damnation. Equivalent lagi yung trouble or kapahamakan, eternal damnation. Sheol, Hades, hell, bottomless pit. Verse 21, to have a fool for a child brings grief. There is no joy for the parent of a godless fool. Hindi masaya si Almighty Father kung ang kanyang mga anak ay walang takot sa kanya, hindi wise. Nakakadulot ng kalungkutan. Pag tayo ay foolish, nakakadulot tayo ng kalungkutan sa tatay natin. Hindi natin siya nire-respeto. Hindi natin sinusunod ang kanyang laws and commands and statutes. Mas wino-worship nyo ang kahoy, semento, bakal, bronze,
galit si Almighty Father, malungkot siya, hindi siya masaya. To have a fool for a child brings grief. There is no joy for a parent of a godless fool. Sabihin niyo, hindi, sumasamba naman kami kay Joseph devotee kami ni Mary. Walang sinasamba dito na Mary dito sa Bible, ha? Invento lang yun ng religion nyo, ha? Invento yun ng religion nyo. Si Mary, siya si Estera, Aster, Ishtar, iniba lang ang pangalan, ginawa lang Mary nung time ni Constantine. Dahil nga, paganism, nung time ni Constantine, pinaghalo-halo niya lahat ng religion. Para gumawa ng one world religion, nagawa nga niya, anong tawag dun sa nagawa niyang religion? Pangmasa. For the people. Anong tawag ngayon doon? Doon galing ang word na yon. Para sa masa. For the people. Hindi for the Almighty Father ang ginawa niya, kundi para sa mga tao. Yun ang ginawa ni Constantine. Hindi niya kinuha ang validation ni Almighty Father. Ang gusto niya validation ng mga tao. To have a fool for a child brings grief. There is no joy for the parent of a godless fool. Verse 22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pag ang heart natin masaya, nakakatulong ito sa heart natin, alleviate ng pain, nahihil tayo. Sino nagbibigay ng cheerful heart sa atin? Si Jesus Christ, si Almighty Father. Yung mga bagay dito sa mundo to nakakapagpalubmok sa atin. Pero ang nagbibigay sa atin ng cheerful heart yung tatay natin, good medicine. But if our spirit is crushed, it dries up the bones. Kung ang spirit natin, no, lugmok tayo, hanggang buto, sagad sa hanggang buto, yung sakit natin. Kaya nga sometimes may mga tao na nagkakasakit sa kalungkutan, sa sobrang kalungkutan nagkakasakit sila. At may mga tao naman na hindi sila nagkakasakit dahil masaya sila. Walang stress. Dahil ang nagbibigay ng kasiyahan, ng joy and peace, I see Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Verse 23, the wicked accept bribes in secret to pervert the course of justice. Alam niyo, di ba, yung mga suhol, yung mga under the table, tumatanggap sila sa lahat ng sa lahat ng aspeto ng society natin. Sa mga businesses, sa mga government offices, tumatanggap sila ng suhol. At yung tanggap na suhol ay patago. Bakit tinatago nila? Kasi pag nalaman, hindi tama kasi yung suhol. Kasi yung suhol, it perverts the course of justice. May mga judge sa society natin, yung mga judge ng lipunan, yung mga judicial, tumatanggap sila ng suhol. Even sa legislative at saka sa executive, tumatanggap sila ng suhol. Kaya nga napapervert ang justice, hindi na bibigyan ng hustisya. Yung mga dapat managot, hindi nakakapagpanagot ng mga nangyayari sa lipunan dahil sa suhol. Pag mayaman ka, marami kang pera, hindi ka makukulong. Pag mayaman ka, marami kang pera, ikaw ang inuuna sa hospital. Pinapaupo ka sa pinakaharap, kahit sa congregation ninyo, yun ang pinakaharap, yung mayaman. Dahil maraming binibigay, pero yung mga mahihirap, sa likod nyo lang pinapaupo. Hindi masaya si Almighty Father pag ganon. Binibigyan niyo ng special treatment.
Uy, pag-pray natin si brother, malaki ang kanyang donation. Binibigyan ng special treatment. Bakit ganon kayo? Mukha kayong pera? Si Almighty Father, hindi mukhang pera, ha? Kayo mukha kayong pera. Ang nilalapitan nyo yung mga mayayaman. Pero pag mahirap, ay hindi, okay na yan. Sige, utusan natin yan. Pero pag mayaman, yumuyuko pa kayo pag mayaman. Kahit anong iutos sa inyo, susundin ninyo. Kahit anong ipakain sa inyo, kumain ka ng dumi, kakainin ninyo. Dahil mahilig kayo sa pera. The wicked accept bribes in secret to pervert the course of justice. Verse 24, a discerning person keeps wisdom in view, but a fool's eyes wander in the ends of the earth. Walang focus. Ang mga foolish people, yung mga walang takot kay Almighty Father, pakalat-kalat na lang. Walang direksyon ng buhay nila. Pero kung tayo ay may takot kay Almighty Father, alam natin yung direksyon na pupuntahan natin, papunta sa tatay natin, pauwi sa tatay natin. Yun ang direksyon natin. Makabalik sa tatay natin. Yun ang meaning ng buhay. Yung mga foolish people, they don't want to acknowledge God. Hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay. Ang alam nila, kaya sila nabubuhay para kumain, para magpayaman, para makapag-travel, para makapagbili ng magagandang bahay, para bumili ng madaming kotse, para makilala sa lipunan. Yun ang alam nila ng mga foolish people dahil hindi nila kilala si Almighty Father. Pero kung tayo kilala natin si Almighty Father, alam natin kung saan tayo galing at alam natin kung saan tayo pupunta. May direction tayo. Discerning person keeps wisdom in view. But a fool's eyes wander to the ends of the earth. Hindi matapos ang paghahanap. Na nakaharap na sa kanila, hindi pa nila makita dahil ayaw nilang buksan nila kanilang hearts. Verse 25, a foolish son brings grief to his father and bitterness to the mother who bore him. Pag ang isang tao walang takot kay Almighty Father, kahihiyan ng kanyang tatay. At kalungkutan ng nanay na nag-anak sa kanya or pinanganak siya. Kalungkutan ng nanay at kahihiyan ng tatay. Pag ang isang tao ay foolish, walang takot kay Almighty Father. Sino ba yung mga taong walang takot kay Almighty Father? Yung mga taong wicked, gumagawa ng wickedness. Sino ba yung mga taong gumagawa ng wickedness? Basahin niyo sa Romans chapter 1. Buong chapter basahin niyo. Verse 26, if imposing a fine on the innocent is not good, surely to flog honest officials is not right. Huwag mag-impose ng fine sa mga taong wala namang kasalanan dahil hindi yun tama. At hindi rin tama na parusahan ng mga honest officials. Kasi may mga officials na honest, no? Meron din namang honest. May takot kay Almighty Father ng mga officials sa society natin. Pero, pinaparusahan sila dahil ayaw nila makipartake sa wickedness. Hindi tama yun na parusahan ang mga taong honest, kahit ang mga officials. Hindi na pa-promote. Yung mga honest na officials, hindi na pa-promote. Pero, kay Almighty Father, ingatan sila ni Almighty Father at makakauwi sila kay Almighty Father. Ngayon, yung mga wicked officials naman, dito man sa mundo, sila ay tinitingala ng mga tao, mataas ang tingin sa kanila, nirerespeto sa ng mga tao, pero kay Almighty Father, i-reject sila ni Almighty Father. So ano ang gusto natin? Matanggap tayo ni Almighty Father o i-reject tayo ni Almighty Father? Napakasakit i-reject
tayo ni Almighty Father. Yung tunay na tatay natin, napakasakit yun. Hindi natin kakayanin yun. Yung tao, kahit i-reject tayo, kaya yun. Tao lang ang magre-reject. Pero kung si Almighty Father mag-reject sa atin, hindi natin kakayanin. Pag reject tayo ni Almighty Father, alam na natin kung saan ang punta, sa eternal damnation, sa impyerno. Verse 27, the one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered, may self-control. At may restraint sa pagsasalita ng mga words. Ano ba yung restraint? Sinasabi yung totoo. Kahit masakit, sasabihin natin kung anong nasa Bible yun. Hindi natin isi-sugarcoat ang mga bagay-bagay na nandito sa mundo. Sa pamamagitan sa salita, kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun ang sasabihin natin. Para magising ang tao, kahit masakit. Ito yung sakit ng sinabi niya. Para magising tayo. Dahil pag pa-baby, no, yung hindi, okay lang yan, ginagandahan. Hindi nagigising ang tao eh. Minsan kailangan pang gulatin eh, no. Para magising. Pero yung salita naman na maayos, hindi yung salita na bastos, ha? The one who has knowledge uses words with restraint. Baka sasabihin naman nyo, bakit masyado kang blunt magsalita? Bastos ba ang sinasabi ko? Ito ang nasa Bible. Pero yung mga tao, nakalagay na sa internet, gustong-gusto niya pa yung kabastusan. Pero pagdating kay Almighty Father, takot kayo, ba't bastos ang salita niya? Pero pagdating sa mga kabastusan sa internet, gustong-gusto ninyo. Ba't ganon? Pero pag tungkol kay Almighty Father, naglilinis-linisan tayo. Hypocrites. The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered. Hindi agad-agad nakikipag-away sa kalye, no? Huwag makipag-away sa kalye, hindi nakikipag-debate. Sine-check bawat anggulo kung dapat o hindi. Pero ang utos ni Almighty Father, maging even-tempered. Pag sinasabing even-tempered, sakto lang, ha? Sakto. Hindi mababa, hindi mataas, even-tempered. Verse 28, even fools are thought wise if they keep silent. Yung mga foolish people, pag tahimik sila, akala natin matalino sila, no? Kasi tahimik lang sila. Akala natin may iniisip sila na malalim, gano'n. mukha silang wise kasi tahimik lang sila. And discerning if they hold their tongues. Even fools are thought wise if they keep silent. And discerning if they hold their tongues. Ano yung pag-hold ng kanilang tongues? Hindi makikipag-away. Kahit foolish ka, tapos hindi na ka nakikipag-away, mukha kang matalino. Mukha kang may wisdom, kahit fool ka. Dahil hindi ka nakikipag-away. Pero foolish ka pa rin. Kasi hindi mo kinikilala si Almighty Father. Mukha ka lang wise. Pero kung hindi mo kinikilala si Almighty Father, foolish ka pa rin. Kahit hindi ka magsalita, foolish ka pa rin kahit mukha kang wise, no?
Proverbs chapter 19. Better the poor whose walk is blameless than a fool whose lips are perverse. Ano ba yung lips are perverse? Nagmumura, nagsasalita ng mga malaswa, nag-uusap, nagsasalita ng mga walang kwenta, nag-iimbento ng wickedness. That's perversity. Gumagawa ng gulo, that's perversity. Mas mabuti ng mahirap, pero maayos naman ang lakad sa mundo, kaysa sa isang tao na walang takot kay Almighty Father, pero ang bibig naman ay parang balon ng tinik. Ano ba yung perverse? Having a sadistic or cruel nature or character, tending to behave in a morally perverted or a deviant manner, villainous, wicked, or criminal in nature or character, inappropriate or contrary to the accepted or expected standard or practice, showing an obstinate desire to behave in a way that is unreasonable or uncooperative, stubbornly and unreasonably holding to an opinion, decision, or purpose, having a tendency to be easily annoyed or angered, having a predisposition to fight or engage in confrontations, contrary to what is usual, traditional, or accepted, yun ang perversity, lacking sense or sound reasoning, having a repugnance or opposition of mind, meaning may depravity, immoral, debased mind, warped mind, demoralized, unclean, unhealthy, ruthless, inhumane, no? Ganyan ang perversion, synonym. Inhumane ang lips, may perversion sa lips. Kaya babantayan natin lagi ang mga sinasabi natin. Dapat yung mga sinasabi natin makaka-build up sa mga tao. Makaka-heal sa mga tao. Sasabihin natin yung totoo, hindi yung puro mga kasinungalingan, puro mga lip service, or puro mga sugar coating. Hindi tayo gagamit ng ganun para ma-heal ang mga tao. Masakit man, pero doon natin malalaman yung katotohanan. Sasabihin natin ang totoo at hindi tayo magsasalita ng mga malalaswa, ng mga kasinungalingan, ng mga evilness or wickedness things. Meron tayong self-control. Tuturuan tayo ni Almighty Father para makabalik tayo sa Kanya. Yun ang meaning ng buhay. Ang mahalin siya, paglingkuran siya. Thank you and God loves us all so much.